Sabay-sabay na tataas ang pamasahe sa jeepney, sa bus, airport taxi at TNVS. Naepekto pa rin ang walang prenong pagmahal ng krudo. Pero sa Huwebes pa yan mga kapuso, kaya isumbong ang mga maniningil ngayon pa lamang o yung maniningil ng walang paskil na taripa. At tila walang bakasyon sa mga kalbaryo dahil pati pamasahe sa eroplano tataas sa April 1 kung kailan Semana Santa at inaasahang tag-init na. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Vicky, Emil, ito na yung epekto ng krisis sa gitnang silangan dito sa atin. Yung mga pamasahe nga ng halos lahat ng mga pampasaherong sasakyan magtataas yan simula sa Huwebes. Yan ay mula sa mga jeep hanggang sa mga TNVS. Sa Huwebes pa ang dagdag singil sa pamasahe pero pahirapan na ng pagkuha ng pasahero ang mga modern jeepney sa Litex Road sa Commonwealth, Quezon City. 2 piso ang dagdag pamasahe sa unang 4 na kilometro at 20 sentimos kada kilometrong biyahe. Malaking tulong din po yun. Boss din po pasayro. Ibalik na natin yung kalabaw. Yung mga sa una, di ba? Piso naman ang dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimos din sa kada kilometrong dagdag. Dasal ni Mang Dodong, mapunan nito ang nawala nilang kita dahil sa diesel price hike na mahigit 40 pesos na sa loob ng 2 linggo. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talagang magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Kung maabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom na. Pero ang 3 driver ng operator na si Mang Alex tumigil na sa pamamasada dahil sa mahal ng diesel. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, ba dadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Nauna nang inanunsyo ang sa mga provincial bus na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary. May dagdag din sa mga susunod na kilometro ordinary man o aircon. Ang malaki ay sa mga airport taxi, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro at may hiwalay pang dagdag sa kada 300 metro at kada 2 minutong biyahe. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos sa dati ng base fare ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare. Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na sila sa dagdag singil sa pamasahe dahil meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase in the... Kailangan magpa-scale ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan bago sila makasingil ng dagdag pasahe simula Huwebes. Posible yang bumaba kung huhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operation, pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibaba ho natin. Kasi kawawa corresponding date. Sa mga mag-e-eroplano naman, lalo na ngayong Semana Santa, tataas din ang pamasahe. Mula sa kasalukuyang level 4, magiging level 8 ang fuel surcharge para sa mga biyahe mula April 1 hanggang 15. Ibig sabihin, ang fuel surcharge na nasa flight tickets ay magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos para sa mga domestic flight. Mahigit 800 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international flight. Pinaikli naman ng Civil Aeronautics Board o CAB ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Vicky, paalaala ng LTFRB bago makapaningil yung ating mga driver sa ating mga motorista, mga pasahero, dapat nakapaskil yung taripa o yung fare matrix sa kanilang mga sasakyan. Meron pa rin namang discount yung ating mga estudyante, senior citizen at PWD. Kaya kapit sa Huwebes, Vicky. Kapit na nga. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.
Sabay sa ikalawang linggo ng mega oil price hike, ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga driver ng public transportation. Mismong Pangulo ang nanguna sa pamimigay niyan sa Maynila, pero mga tricycle driver lang muna sa Metro Manila ang binigyan. Ang schedule ng iba sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga tricycle driver sa Metro Manila ang unang naambunan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector. Kabilang sa kanila si Mang Joseph, nakabadong hindi magtatagal ang ayuda. 2 linggo po. Pero ikinatuwa na rin yan ng iba para may pantawid sa panggastos. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain, marami ho. Salamat po. Kahit pa paano po makakaraos kami. Yung mga tricycle driver, nabubuhay lang yun sa 5-6 eh. Utang rito, utang ron. Kaya pagdating ng hapon, ang nauuwi na lang yan, talagang pangkain na lang. Ang pamamahagi ng naturang ayuda sa Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 38 ibang lugar pa ang itinalaga na maging payout center para mapabilis ang distribusyon. Wala namang gabay sa kung paano gagasusin, pero ang ideya sana ay ipandagdag nila yan sa pampakarga ng gas para hindi sila matigil sa biyahe at kumita pa rin ng panggastos sa araw-araw. Paikutin pa rin ang ayuda kumbaga para hindi agad maubos. Talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Sa susunod na linggo, mga jeepney, bus, taxi, TNVS drivers, motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila naman ang bibigyan. Pagkatapos ng Semana Santa, susunod na rin ang mga nasa sektor ng transportasyon sa probinsya. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganito nangyari. Napataas ang lahat ng petroleum product. Ang pinamigay na ayuda ngayong araw ay mula sa 30 billion pesos sa paunang pondo para dyan ng DSWD. Ang tanong ho ng ilan ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases. Bukod pa yan sa talagang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inalmahan naman ng ilang driver ang hindi nila pagkakasama sa master list ng mga dapat makatanggap ng ayuda. Kaugnay naman ng taas pasahe, may mga nakukulangan kaya tuloy ang transport strike ng isang grupo sa Huwebes. Nakatutok si Ian Cruz. Bagang pinilahan ng mga tricycle driver ng Batasan Toda o Batoda pero inabot pa ng 30 minuto bago sila nakapasok sa lugar ng pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa Batasan Hills, Quezon City. Driver's license at photocopy nito lang naman ang ipakikita. Pero 2 oras bago nakuha ng lady trike driver na si Ana Fe ang 5,000 pisong ayuda. Pandagdag din po panggastos. Kasi hindi naman po gasolina lang tumaas, lahat po tumataas. Lalo na sa pagkain. Kasi mahalaga po yung pagkain. Kasi kung hindi po kakain, paano ka mabiyahe? Di lalong gutom. Si Oliver Badwa, walang balak tumigil sa pamamasada at ibinili ang ayuda ng pamalit sa pudpod na gulong ng tricycle. Malaking bagay po sa amin to. Ultimo, kita po, nakabili po kami ng gulong, interior. Sa pamilya ko po, may pang budget na po kami pang 1 linggo o susunod pa ng linggo. Pero sa mahigit 2,000 miyembro ng Batoda, may 1,500 lang ang nasa master list. Ako 12 years na ako bumabiyahe. Bakit yung pangalan ko wala? Tapos yung mga 1 taon, 2 taon, nasa listahan na. Kung kailan magpe-payout, nasa kanila babaguhin yung master list. Ngayon po, marami po kami ngayon dito. Halos lahat po kami wala po kami doon lahat. Nakipag-ugnayan ng Batoda President sa kinatawan ng City Hall at DSWD. Pag walang made initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. For compliance lang po. Kaya hindi makita doon sa may payout. Yeah, po. Halos ganito rin ang problema sa Holy Spirit. Doon po sa dating listahan na unang nirelease ng TRD, may mga pangalan po ron yung mga kasamaan ko.
Pagdating po dito sa payout, mga wala po. Ay sana po maayos yan at para makakuha rin naman kaming hindi makakakuha. Lahat yan masasama at mabibigyan ng tulong pinansyal. Huwag muna kayo mag-worry na kung wala kayo sa araw na to kasi tuloy-tuloy pa ang submission ng mga listahan. Aabot sa 139,000 tricycle drivers sa NCR ang bibigyan ng ayuda na mula sa Pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Sunod na bibigyan ng driver ng iba pang public utility vehicles. Kabilang din sa tugon ng gobyerno sa mega oil price hike ang dagdag pamasahe, pero nakulangan ang grupong Manibela sa pisong fare hike ng traditional jeepney. Daigpaan nila ang nanlilimos kaya tuloy ang nationwide transport strike sa Huwebes. Pinagbigyan na nga ng piso, but to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayag sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Pansamantalang inalis sa pwesto ang hepe ng Tagbilaran Police at 4 itong tauhan habang gumugulong ang investigasyon sa inilalang kaso ng pagdukot sa Bohol. Nahulikam ang insidente at tinutukan ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa viral na ngayong video, kita kung paano pwersahang isinakay ng 4 na lalaking may takip ang mga ulo ang isang lalaki sa kotse malapit sa bus terminal sa Tagbilaran City, Bohol nitong Miyerkules. May mga taong nasa paligid, ngunit walang nagtangkang pumigil o makialam. Ang hinihinalang kaso ng kidnapping, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya. Sinusuyod ang makuha ng CCTV ng mga establishmento sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO upang matukoy ang plaka ng sasakyang nakita sa video. Magbibigay rin ng 50,000 na pabuya ang lungsod para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkilala at pag-aresto sa mga responsable sa insidente. Till now, there was no blotter report or missing person report related to that incident. That's why when I posted it, I did not say it's kidnapping because nobody reported somebody got kidnapped. So it's also irresponsible for me to say it, especially that I am the mayor of Tagbilaran. So what I said in my public post is that the video being circulated is now being investigated by the regional PNP. Nirelieve na rin ang hepe ng Tagbilaran City Police at 4 na pulis nito kaugnay ng insidente. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Huli sa entrapment operation sa Pasig City ang lalaking 4 na taon umanong ng haras sa dati niyang kapitbahay. Ang suspect, malaswa umano ang alok na ipinapadala sa biktimang menor de edad pa noon. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakaporma ang suspect na makorner siya ng mga pulis mula sa anti-cybercrime group sa Pasig City. Dito na nagtapos ang 4 na taon umanong pangaharas niya sa dating kapitbahay. Yung lalaki ay siguro obsessed sa kanya dahil ang pagkakaalam namin ay dati niyang kapitbahay. Ayon sa ACG, taong 2022 nagsimulang magpadala ng DM ang suspect sa social media account ng biktima na nooy 17 anyos pa lang. Kahit na i-block daw ng biktima ang account ng suspect, nakagagawa pa rin ito ng paraan para makontak siya gamit ang ibang account. Mga indecent proposal, mga bastos at nagpapadala pa ng mga explicit photos na parang inihikayat siya at inooperan pa nga siyang pera. Hindi na nakatiis ang biktima, kaya nagpa siyang magsumbong sa mga pulis na nagsagawa ng entrapment operation. Verify niyo na yung cellphone. Ate, lapag mo. Tawagan mo ulit. Cellphone mo yan ha. Naharap ang suspect sa reklamong gender-based online sexual harassment at grave coercion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong sa isang detention facility sa Pasig City. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya.
Bukod anya sa kawalan ng sapat na ebidensya, nilabag din umano nito ang kanyang karapatan sa due process at double standard ang pagtalakay ng House Committee on Justice. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa 15 pahinang sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sinabi niyang ang mga panibagong impeachment complaints ni-recycle lamang mula sa reklamo noong isang taon na dineklarang void ab initio ng Korte Suprema. Puro daw ito opinyon, espekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts. Yun nga sinasabi nilang attorney, wala namang sinasagot sa mga aligasyon si VP. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Pagdiin ni Duterte, ang simpleng aligasyon lamang ay hindi ebidensya at mga aligasyong nakabase sa espekulasyon ay hindi dapat tanggapin. Kaya hiningi ng bise na i-dismiss ang impeachment complaints. Una niyang katwiran, nilabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Double standard daw ang pinairal ng komite sa pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanya at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Agad daw kasing isinantabi ng komite ang mga seryosong aligasyon laban sa Pangulo. Pero sa kanyang kaso, sabi ni Duterte, itrinato daw bilang katotohanan na ang mga aligasyon pa lamang sa kanya at hinusgahan na ang bigat ng mga paninisentang ebidensya ng mga complainant na ihaharap pa lamang sa impeachment court. Hindi pwedeng meron kang one set of standards para sa isang impeachable officer and another set para sa isa namang impeachable officer. Kaya natin sinasabi na double standards. Bakit yung naghahanap ka ng final decision doon sa impeachment complaints at laban sa Pangulo, pero pagdating sa Vice President, wala namang ganong usapan na kailangan may final decision ng mga korte. So mani-maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, tinukoy ng bise ang notice of disallowance ng Commission on Audit na basihan daw ng akusasyon. Sabi niya na hindi raw pinansin ng komite na may petition for review pa ito na nakapending pa sa Commission on Audit. Kailangan mong pakita unang-una na nag-disburse ng pera, kailangan mo pakita pangalawa na nagkaroon nga ng personal gain, kumbaga nabigay o na-transfer sa kanya yung pera na yon, which was not alleged doon sa mga offenses. Ayon sa bise, bahagi daw ng due process ay pagtrato ng patas. Kung hindi, maituturing na void ang proseso at isang paglabag sa constitutional rights. Binanggit din sa reply ang affidavit ni Ramil Madriaga, ang napakilalang bagman umano ng bise. Sabi ni Duterte sa kanyang reply, itunuring na ng komite bilang gospel truth ang kanyang mga sinabi, kahit wala naman daw itong iniharap na ebidensya. Ang akusasyon namang plunder, malversation at graft, wala rin daw basihan. Kasama rin sa akusasyon laban sa bise ang pagkuha ng contract to kill laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa kanyang reply, sinabi ni Duterte na wala naman daw pinakitang ebidensya na may ganong kontrata. Sa sinasabi namang meron siyang di maipaliwanag na yaman na hindi niya inilagay sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth, sinabi ni Duterte na ang aligasyon ay nakabase sa kanyang mga salin bago siya maging Vice President. Sinabi na raw ng Supreme Court na ang mga akusasyon dapat ginawa sa termino ng isang impeachable official, hindi bago siya nahalal o na-appoint. Sa akusasyon namang meron siyang hindi idineklara mga bank accounts, nakabase lamang daw ito sa isang online article noong 2016, kaya maituturing daw itong hearsay o chismis lamang. Kaya sa mga impeachment complaints daw, walang naipakitang ultimate facts na susuporta sa anumang impeachable conduct. Ipinauubay na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaint sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito, hindi lamang base sa kanilang konsensya, kundi base sa mga ebidensyang ipininisinta sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Nagpasabi na ang mga complainants sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sila magsusumite ng kontratugon sa sagot ng bise sa mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang consolidated verified answer ad cotellam na isinumite ng bise sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules? Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the Commission audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa bise ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa bise, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng bise na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the president's personal involvement or participation in the alleged offense, no? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Memorable experience ang hatid ng ilang Sparkle Stars at ex-PBB Collab 2.0 housemates sa Caboteño Festival ng mga taga-General Mariano Alvarez, Cavite. May report dyan si Diane Localiano ng GMA Regional TV. Mula sa nakakaindak na street dancing
hanggang sa iba't ibang masasayang aktibidad. Kinagiliwan ang week-long celebration ng Kabuteño Festival 2026 sa bayan ng General Mariano, Alvarez, Cavite. Nakiparty at dumalo ang ilang Kapuso stars sa Kapuso Spotlight, Gabi ng Pasasalamat. Present, sina PBB Celebrity Collab 2.0 ex-housemate Sofia Pablo. Kalab team nitong si Allen Ansay at rising teen star Lee Victor. Naghandog pa sila ng energetic at all-out kilig performances. Grateful sina Sofia, Allen at Lee sa mainit na pagtanggap ng fans. Sa mga GMA-nians and Capitaneos na pumunta ngayong gabi, maraming salamat po sa pagpunta and sana nag-enjoy kayo kahit na saglit lang. Sobrang daming tao and sobrang excited silang makita kami and kami rin sobrang excited kami na pasayahin sila. Super nag-enjoy ako at kitang-kita ko din sa mga nanonood. Morning race po ako dito kaya privilege po na makapag-perform dito kasi yun nga, proud to be Caviteño. Bukod sa Kapuso Spotlight, inabangan din sa pista ang Lakan at Lakambini ng GMA 2026 Coronation Night. Pinakilig ni Christopher Martin ang mga kandidata sa kanyang soulful serenade. Pinahanga naman ni All Out Sundays Queendom diva Hannah Prisilas ang Kabuteño audience sa kanyang powerful vocals. Grabe! Paglabas sobrang naramdaman ko agad yung mga kapuso natin. Ayun talaga yung nagpa-hype up sa akin. Sobrang grabe yung energy ng mga kapuso natin dito. Sa lahat ng kandidata at lahat ng contestant, napakaganda niyo po. Congratulations sa inyong lahat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Localiano, nakatutok 24 oras.